masaya, hindi nagagalak ng lubusan dahil kayo'y aking nakita ng personal. Dahil tigil, okay, dahil tigil po ang ating kapatid si Brother Ray, Bida, at sa buong pamilya niya at kapatiran, lahat po dito. Wala po akong ine-accepted. Lahat po kayo, masaya po akong makilala kayo at makita sa pagkakataong ito. Magbibigay lang po ako siguro mga 3 minutes para po hindi tayo manaw. Alam niyo mga kapatid, sino po dito ang mga bagong nabinyagan? David, akin lang po titingnan. Yung wala pang 1 taon o hanggang 5 taon. Hanggang 5 taon. Yung hanggang 5 taon Adventist na. Okay. Diba marami nga po ano. Alam ninyo mga kapatid, nagagalak ang Panginoon na kayo'y tumanggap lalo't higit sa mga aral na ipinakikilala ng samahang Seventh-day Adventist. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang inyong mga pangalan ay inilista na doon sa aklat ng buhay sa langit mga kapatid. At isang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo at i-share mga kapatid. Ang buhay ng mga mananampalataya hanggang nabubuhay mga kapatid, naririyan ang lahat ng maaaring mangyari, Brother Julie. Pagsubok at kung ano-ano pa, kaginhawahan at maging kalungkutan. Pero lagi niyong tatandaan, mga kapatid, mga minamahal, na ang pagiging Seventh-day Adventist at ang pagtanggap sa katotohanan bilang isang mananampalatayang Adventista, huwag nating kalilimutan na ang pagsubok ay hindi mawawala maliban na madatnan tayo ng Panginoong Hesus na tayo'y buhay at nagtatapat. Alam niyo mga kapatid, isang sa mga bagong Seventh-day Adventist, alam niyo po ang dalangin ko sa inyo, kayo magpakatibay pa at hingin niyo ang patnubay ng Panginoon dahil po, alam niyo may binabanggit sa Timoteo, hindi ako nagkakamali. Gusto kong banggitin ito, 3 minutes lang po eh. Ayoko pong magkalataya. 2 Timothy 3:15, kung di po ako nagkakamali. 2 Timothy baka po ako yung nagkakamali. Gusto ko lang po itong banggitin. 2 Timothy Kapitulo 3, ang talata po ay 12, kung di ako nagkakamali. Ayan, ito po. Ang sabi dito mga kapatid, inyo pong pansinin. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pagsubok. Yan ang huwag nating kalilimutan mga kapatid. Sa pangalawang Timoteo 3:12 ay binanggit ni Apostol Pablo. Lahat daw ng mga gustong mamuhay na may kabanalan ay mga babata ng pag-uusig. Yan po huwag nating kalilimutan. Pero, mas lalo nating huwag kalimutan sa kabila ng lahat na ang mga gusto raw mamuhay na may kabanalan sa Panginoon, mga kapatid, ay mga babata ng pagsubok. Pero huwag din nating kalilimutan ang ating panlaban diyan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus lamang. Ang inyong kapatid at ang abang lingkod na si Brother Roger, mga kapatid, mga minamahal, ay sa pagsubok ay marami ng pagsubok na dinaanan at alam kong marami pang pagdadaanan. Subalit may pangako ang Panginoong Jesus, Brother Yuli. Oh? Kung tayo nabubuhay at habang tayo nananampalataya, hindi magpapabaya ang Panginoong Jesus. At siya'y nagtagumpay na doon sa krus. Habang tayo'y naririto't namumuhay ayon sa kanyang kalooban, tandaan natin mga kapatid, itong pundong ito, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Jesus sapagkat ang sabi doon sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtitiyaga nino ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng utos ng Diyos dahil ang Panginoon ay babalik upang kuhanin ang mga nagsisitupad ng utos na ito, ang deklarasyon ng Biblia. Ang Biblia po may deklarasyon at ang Panginoon, hindi tayo. Ang pagtsatsaga ng mga banal. Kaya tayo'y magtsaga hanggang sa wakas sapagkat nasusulat, ang magtiis hanggang sa wakas ay siya. Ayan. Purihin ang Panginoon po sa umagang ito. Marami mang pagsubok, huwag natin kalimutan ang Panginoon na ating pinakasanglitan. Salamat po. Amen. Inspire kayo mga kapatid? Yes. Parang gustong-gusto man